Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Agad na masayang sinabi ni Fu Tian, "Natural, please." Walang magawang umiling si Sanyong, bumantong hininga at umupo sa kanyang upuan, "Babalik ako." Dahil doon ay mabilis na tumayo si Sanyong at lumabas. Hindi ba maganda? Kung alam mo iyon, bakit mo itatanong si Qin Shuang? Ang pinuno ng pamilya ng kanyang anak na babae ay talagang malungkot at hindi mapag-aalinlanganan. Nang makitang nakaalis na si Sanyong, ilang mga senior executive ay naaliw din at nanunuya kay Qin Shuang. Hindi sumagot si Qin Shuang, nakatingin pa rin sa kanyang basin soil. Ilang sandali pa ay bumalik na si Sanyong, at agad na tumayo ang dalawang tao ni Fuya, ngunit nang makita lamang nilang bumalik si Sanyong ay medyo nanlamig na sila. "Master Sanyong, paano ang isang iyon?" Daan ng Fu Tianji. "Well, I went to ask. Ayaw niyang pumunta dito. Sabi niya pareho daw siya kung saan siya nakaupo for dinner." Tatlong walang magawang ngiti. Ito. Hindi nakaimik si Fu Tian at nagkatinginan kasama ang ilang senior executive. Gayunpaman, hindi mahalaga. Kung ito ay napag-usapan, matutulungan nila kayo at ang kanyang pamilya na umunlad ng lubusan sa hinaharap. Sa ganitong paraan lamang natin masusugpo ang Aaron sa magkabilang panig at sabay na palakihin ang sarili nating pamilya at papatayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. "It doesn't matter. We'll go and find him himself," sabi ni Fu Mei. Ito. Nahihiya si Sanyong, ngunit sa huli ay tumanggo. Sa ganitong paraan, isang grupo ng mga tao ang dahan-daang lumabas sa pangunahing bulwagan sa ilalim ng pamumuno ni Sanyong, pumunta sa panloob na patio, at tinulungan si Tian na lumingalinga sa paligid ng may kagalakan sa pagtatangkang hanapin ang lalaki. Who knows, hindi man lang tumitigil si Sanyong, hanggang sa labas ng gate. Kumunot ang noo ni Fu Tian, "Anong nangyayari? Paano uupo ang superior mo sa ganoong lugar? May mali ba sa arrangement na ito?" "Master Sanyong, huwag kang mag-alala. Haharapin ko ang mga aliping ito mamaya." Panipi. Hindi ginawa ni Sanyong sagot. Tumayo siya at naglakad palabas sa kalsada. Ang mga kalye ay puno ng mga bisita. Sa kapitbahayan, kadalasan ay may ilang maliliit na opisyal sa ilalim ng hukbo, at ang kanilang mga posisyon ay hindi malaki. Ang isang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng dagat ng mga tao, na aakit bisita ay tumingin sa itaas. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ng Fu Tiangang ay masyadong nakakasilaw ngayon. Sa inner hall daw kasi ang senior managers ng Fujia. Paano sila makakalabas? Tingnan mo, may hawak silang salamin. Parang may hinahanap. May importante bang tao na nakaupo dito? Habang nag-uusap ang mga bisita, dumating si Sanyong at ang kanyang barkada sa isang maliit na eskinita. Hindi ko alam kung kailan nakaayos ang isang table sa eskinita. Bagamat walang tawanan, naririnig ko ang tunog ng mga pinggan at chopstick. Sa harapan ng eskinita, may malaking papel na karatula, na siyang humaharang sa kanilang paningin. May mga nakasulat dito, "Bawal pumasok ang mga asong lalaki at babae." Nang makitang si Fu Tian at ang iba pa ay lumapit sa karatula, bulungan ang isang grupo ng mga bisita. Dinala ng malas na mesa na iyon ang mesa sa eskinita para kumain mag-isa,
at nagsulat ng ganyang papel na karatula doon. I thought it was a shabby at that time. Akala ko ba nasira ang ulo ko sa digmaan? Bakit maganda ang handaan mo? Dahil dito, pinuntahan siya ng mga executive ni na Fuya at Fuya. Panipi, hehe, natatakot ako na isipin ng mga tao ng pamilyang Foye na siya ang pag-uugali ay napakawalang utak, kaya maaaring lumabas sila upang pigilan ito. Narinig sa tabi ng bulong, ang araw ng tulong ay medyo nahihiya din, sa likod ng mga executive ay sumimangot din. Tinanong ni Fu Tian si Master Sanyong, Master, ano ang ibig sabihin nito? Hindi hinintay na sumagot si Sanyong, sa oras na ito, nagmamadaling tumakbo palabas si Kieshoy, at pagkatapos, napahiya na may ngiti, sorry, mali. Ang mga executive ng Fuya ay hinalinhan. Ngunit sa sumunod na segundo, isang grupo ng mga tao ang muling natulala. Kinuha ni Kieshoy ang kanyang panulat at hindi binura ang mga salita. Sa halip, nagdagdag siya ng ilang salita Fuye at ang kanyang pamilya, sa kabuuan ay 5 salita. Bawal pumasok ang pamilya Fuya, lalaking aso at babaeng aso. Agad na sinabi ng isang senior executive ng Fujiya. Dahil ang tubig sa taglagas ay nakasulat sa pulang tinta, ang bagong idinagdag na 5 salita ay partikular na kapansin-pansin. What the hell does that mean? This is a blatant insult to the fact that our full family and you family are male and female dogs. Damn, mayabang na ipahiya kami. Master Sanyong, mag-withdraw agad ang mga tao. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Hindi natuwa ang mga executive na tumulong sa dalawang pamilya. Galit na sigaw nila na napahiya rin si Sanyong. Gayunpaman, umiling lang sila, kayo, hindi ako kwalipikadong mag-withdraw. Sa oras na ito, ikanaway ni Fu Tian ang kanyang kamay, huwag kang magalit, ang pangkalahatang sitwasyon ay mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang malambot na katangian ng nihilism ang pangunahing prioridad ng dalawang pamilya, kaya alam ni Fu Tian ang isang malaking katotohanan. Kung hindi niya kayang tiisin, gagawa siya ng malaking plano. Nandito ako para tulungan ka. Nandito ako para bisitahin ka. Dahil doon, itinaas ni Fu Tian ang kanyang baso. Gayunpaman, walang tugon sa lane. I'm helping the sky, especially autumn water. Sa oras na ito, may tugon sa loob, na nagpagan ng pakiramdam ni Fu Tian. Gayunpaman, hindi tumugon sa kanya ang kabilang partido. Sa halip, sinabi niya sa kalapit na Kieshoy, itabi ng kaunti ang curtain, medyo nakaharang ito ng liwanag, at hindi komportableng kumain. Tulungan ang isang araw leng, ngunit sa susunod na segundo ang buong tao ay hindi mula sa pagsimangot, dahil ang boses na ito, tila medyo pamilyar, oo. Nakangiting tumanggaw si Kieshoy, saka inilagay ang curtain sa gilid. Nang walang curtain, sa wakas ay nakita na ng grupong Fuya ang sitwasyon sa lane. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagkukumpulan sa mesa at tahimik na kumain. Si Fu Mang iyon, na pamilyar kay Fu Tian at hindi na pamilyar, na sumigaw lang sa oras na ito, si Fu Mang ay hindi matawa nang magalit si Fu Tian, nalaman niyang nakaupo si Aaron sa trono at kumakain ng pagkain mahinahon. Aaron, bakit nandito si Aaron? Natigilan ang isang family supporting executive, at pagkatapos ay tumingin kay Sanyong na sobrang kinakabahan, at malamig na nagtanong, Master Sanyong, are you wrong? Hindi mo sasabihin sa amin na ang Aaron ay mas may kakayahang gumawa ng mga desisyon kaysa sa pinuno ng nihilismo. Agad namang nag-echo ang isa pang executive. Gayunpaman, iba ang pananaw ng ilang tao, maraming tao ang nakaupo sa mesang iyon, hindi naman around, di ba? Narinig ko na isa sa kanila ay Henry. Panipi, kung may sea-girl, hindi karaniwan. Kung ang sea-girl ay maaaring maging master ng nihilism, ito rin ang pagpapala ng nihilism. Matapos marinig ang sinabi ng mga executive ng Fuya at Fuya, ang mga boses sa paligid ay naging mas sikat. Obviously, nag-aalala rin sila kung sino ang lumabas para mag-toast ng executives ng Fuya at Fuya. Mapait na tumawa si Sanyong at umiling. Papunta na siya sa eskinita. Si Fu Tian at ang iba pa ay nagmamadaling makahabol. Ngunit sa pagpasok pa lang ng paa ni Sanyong sa harap, naramdaman ni Fu Tian, na pumapangalawa, na may lumilipad na bato sa kung saan at direktang tumama sa kanya sa harap ng kanyang mga paa. Pagkatapos, ang lumilipad na bato ay humampas muli sa curtain mula sa lupa.
Aaron malumanay ngumiti, na may mga mata upang makatulong sa araw, bigyang pansin ang mga salita sa sign. Nagngangalit si Fu Tian. Ang curtain na ito ay tiyak na inilagay ng Aaron. Dati ay nagpapaalala siya para ipahiya siya, ngunit ngayon ay plano niyang gawin itong muli. Ginagawa rin niya ang tatak na ito para ipahiya ang kanyang sarili. Nakakapuot. Hindi napigilan ni Fu Mei na ihagis ang curtain, ngunit bago dumampi ang kanyang kamay sa curtain, muling tumama ang isang lumilipad na bato sa kanyang kamay, na nagparamdam sa kanya ng sakit. Aaron, anong ibig mong sabihin? May hinahanap ka ba? Malamig na sigaw ni Fu Mei. Naghahanap ng gulo. Talaga. Bawal kang nasa loob ng bulwagan. Bawal tayo sa laneway. Bagamat ang Chanho City ay nasa ilalim ng jurisdiction ng iyong pamilyang Ye, hindi nito maaaring hadlangan ang kabuhayan ng mga tao, pwede ba? Ngumisi si Fu Mang. Fu Mang, wala kang pake dito. Manahimik ka na lang para sa akin. Galit na umungol si Fu Tian. Sige, tatahimak na ako. Tumawa si Fu Mang, pagkatapos ay uminom ng isang baso ng alak at sinabi kay Aaron, I'm sorry, Aaron. Nadisgrasya kita. Paparusahan ko ang sarili ko para sa isa. Fu Mang, ano bang nangyayari sa'yo? Tumawa si Bai Xiaosheng. Bilang Aaron sa kaliwat ka ng kamay mo, nakipag-away ako sa grupo ng mga aso doon. Sinaway ni Fu Mang ang sarili at nagtanong. Tulungan ang isang grupo ng mga tao sa araw na agad nagalit pitong mga trick usok. Ito anak ng isang asong babae turn curveng pagagalitin ang sarili. Damn it, Fu Mang, traidor ka, hindi pa tayo tapos. Kapag tapos na ang party, titingnan ko kung paano ka tumawa. Panipi, shut up, or I'll be rude to you. At ikaw, Aaron, na-set up mo ba ang card na ito? Mag-withdraw ka kaagad. Damn it, we're here to find someone. You'd better not delay our work. Panipi, sabay-sabay na pamuna ang isang grupo ng mga tao. Sa sobrang galit nila ay gusto nilang lumunin ang buhay ni Aaron. Ang Aaron ay nag-aalala lamang tungkol sa pagkain. Nakangiting sabi ng tula, pinagalitan ka ni Uncle Fu Mang sa pagiging aso mo. Tama ka talaga, hindi mo man lang maisip kung sino ang hinahanap mo, kaya pinapagalitan mo na lang ang mga tao dito. Sa sandaling bumagsak ang boses ng tula, lumapit si Sanyong sa mesa at tumayo sa likod ng Aaron. Ang hitsura ng pagpapakumbaba ay biglang nanlamig sa puso ni Fu Tian. Sanyong, anong ibig mong sabihin? Saan ka pupunta? Are you old-eyed? Nagmamadali din ang mga senior managers ng Fujia. Fuchan Patriarch, ang Aaron ang pinakamataas na nagsasalita ng ating Nothing na sect. Nagagawa niya ang anumang magagawa ng pinuno na si Qin Shuang, at magagawa niya ang anumang hindi kayang gawin ng pinuno na si Qin Shuang. Sa oras na ito, ngumiti ang isang gilid ng dalawang peak elder, tumalikod at naglakad patungo sa Aaron. Nababaliw ka na ba? Ibinigay mo ang nihilism kay Aaron. Alam mo ba kung sino ang Aaron? Natigilan si Fu Tian at tumingin sa kanya, sina Kuya Sanfeng at Lin Mengxi sa hindi paniniwala. Ang Aaron ay isang mababang nilalang lamang ng lupa, at ang iyong nihilismo ay isa ring sekta ng ating mundo. Karapat-dapat ka ba sa iyong mga ninuno sa paggawa nito? Panipi, nalilito ka ba sa nihilismo? O ano ang pinagbantaan niya sa iyo? Don, huwag mag-alala, walang sino man ang makakapagbanta sa iyo sa amin. Sinabi ni Fu Tianyi na ang isang grupo ng mga senior executive ay naiinip na sabihin na ang nihilism ay kontrolado ng Aaron, na mahirap para sa kanila na tanggapin. Paano nalaman ng mga taong ito kung ano ang binayaran ng Aaron para sa nihilism? Sinusubukan din ng Nave na gumamit ng ilang salita upang bilhin ang nihilismo. Ito ay dahil ikinalulungkot ko ang lahat ng mga ninuno na hinayaan ng nihilism na si Aaron ang tagapagsalita. Nakangiti si Sanfeng Elder, hinayaan din silang maglakad patungo sa Aaron. Nagkatinginan si Fu Tian at ang iba pa, at sa wakas ay tumutok kay Lin Mengxi at Qin Shuang. Elder Lin, nalilito sila. Hindi ka malito. Halatang nag-aalala sila na nasa poder ang anak mo. Kaya naman nakipagsabuatan sila sa Aaron para palakihin ang iyong mag-ina. Ikinandado ni Fu Tian ang kanyang huling pag-asa, kay Lin Mengxi. Oo, Master Lin, kailangan mong isipin ang iyong anak pati na rin ang iyong sarili. Sinabi ni Lin Mengxi na may malamig na ngiti, mas gugustuhin kong palakihin niya ang aking anak na babae, o pakasalan pa ang aking anak na babae.
Tapos na sabihin, hilahin ang chain frost, naglakad din si Lin Mengzi patungo sa Aaron doon, ito. Makinig. Ito ba ang dapat sabihin ng isang ina? Ito ay walang hiya. Kailangan kong itadyakan ang aking mga paa, ngunit hindi ko napigilan. Itinigil ni Han Sanchen ang kanyang chopstick at ngumunguya ang mga bagay sa kanyang bibig. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo at tahimik na tumingin kay Fu Tian. Ang buong tao ay kalmado at kalmado, do sa tingin mo hindi masarap ang pagkain sa loob ng hall. Bakit hindi ka pumunta sa akin, ordinaryo lang, mahinahong sabi ni Aaron. Aaron, hindi mo ba naiintindihan? Mula sa pananaw ng loika ng tao, hindi ito dapat totoo. Ngunit kung iisipin mo mula sa pananaw ng aso, mas madaling ipaliwanag iyon. Tumingin si Fu Mang kay Fu Tian at sinabing may malamig na ngiti, kung tutuusin, hindi pare-pareho ang mga aso. Hinding-hindi mabango ang halimaw na ito sa sarili niyang mangkok, at kahit na dumi ng tuwa sa mangkok ng iba, sa palagay niya ito, ay isang magandang bagay. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Fu Mang, isang grupo ng mga tao ang humagalpak sa tawa. Maging ang marami sa mga bisita sa labas ay naaliw kay Fu Mang. Asol at pula ang mga mukha ni na Fu Tian at Fu Mei. Ang pangit ng mga mukha nila. Ang mabangis na liwanag sa kanilang mga mata ay maaaring pumatay ng mga tao. Fu Mang, kung mayroon kang lakas ng loob, mangyaring ulitin ang iyong sinabi ng malamig na masaya si Fu Tian, tingnan mo, hindi ko pinupunit ang iyong bibig. Nagbanta din si Fu Mei, say it again. Paano kung 10 beses pa? Akala mo ba malakas kang Fuya Army? Ngumisi si Fu Mang. Sa Aaron Inn, wala siyang dapat ipag-alala. Sa ilang lawak, ang digmaan ng Aaron ay malinaw na nasakop siya ng lubusan. Sa harap ng ganoong provocation, direktang dinala ni Fu Tian ang kutsilyo sa mismong lugar at gustong gawin ito. Ngunit sa sandaling kumilos siya, isang lumilipad na bato ang tumama sa kutsilyo ni Fu Tian. Nakangiting sinabi ni Aaron, ano ba ang problema sa pagiging napaka-atmospheric? Sino sa tingin mo ang nakakatakot sa galit? Pagkatapos, tumingin si Aaron kay Fu Tian ng may paghamak, sinasabi ko lang, kahit nagalit ka na parang bola, hindi ba kailangan mong masiraan ng loob kagad? Ngayon, sabi ko, maaari kang pumunta dito na parang aso. Sa gayon, tumingin si Aaron kay Fu Tian na may labis na mapang-asar ng ngiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.